Good day sa inyong lahat mga boss. So continuation tayo and today ang gagawin natin dito sa ating owner type Jeep yung wiring ng reverse light. Yung kapag ka umatras tayo umiilaw yung puting ilaw natin sa likod. So dito sa transmission, hindi ko na masyado may papakita. Pero luckily andito yung wire niya. Ito yung ating reverse switch sa transmission. Dalawa lang ang wire niyan. Yung isang wire, syempre galing sa fuse box. So magpapagapang tayo ng wire mula dito sa fuse box. Ito yung ating connection para sa mga fuse. Ayan. Okay, so maglalagay tayo ng fuse dyan. Tapos yung wire, pagagapangin natin doon hanggang sa kumonekta doon sa isang wire. Tapos saan papunta yung isang wire? Yung isang wire mga boss, papunta ngayon doon sa ating tail light. Ayan, so nagpagapang na ako ng wire. Itong green wire na to, asa na yun? Yan. Itong green wire na to, papunta naman to doon sa ating tail light, yung kulay puti na ilaw. 'Di ba sa likod ng owner type Jeep natin meron tayong puting ilaw na nilagay doon. Meron yung dalawang wire. Isa para sa positive, isa sa negative. Yung negative, kagaya ng ibang mga ginagawa ko, yung tinatap ko na lang yung negative sa body ground. Tapos itong green wire na to nakakonekta to doon sa may positive terminal ng ilaw. Okay? So ito yung pagagapangin natin papunta ron doon sa wire na yon, tapos magpapagapang tayo, mag-extend tayo ng wire mula rito papunta rin doon. Okay guys, so ito na yung ating connection para sa ating reverse switch. Yung dalawang wire na yan, yung green kanina na pinakita ko papunta ron sa etong ilaw, tapos isang green ito yan. Ito ngayon yung i-connecta natin dito sa ating fuse box. Okay, tapos yung wiring natin na yan, maganda mga boss bumili kayo ng insulator kagaya nito. Okay, so masyado lang malaki insulator ko, 2 wires lang kasi yun, masyado mataba, pangit tingnan pag ito nilagay ko. So bibili na lang ako mamaya, pero maganda malagyan nyo pa rin siya ng insulator kahit na binalot nyo na siya ng electrical tape. Okay, tapos last thing na lang, kakabit na natin tong wire na to, itong green wire na to dito sa fuse box natin para magkaroon na siya ng live source. Okay, so ngayon since wiper na tayo, gaya ng sabi ko before, yung wiper ko isang speed na lang gumagana. Actually yung high pa nga yata hindi gumagana rito, low na lang, kaya isang wire na lang to. Ngayon ang gagawin natin, wait lang, ito yung sa wiper natin, makikita nyo yung W high, wiper high, tapos yung W low, wiper low. So kahit ano na lang gamitin ko rito kasi nga isang speed na lang naman yung gumagana sa akin. Tapos yung wiper plus, ito i-connecta natin to sa positive connection accessory line. So dito syempre may mga fuses tayo rito. Ito mga to, so gamitin na natin yan. Dito na natin i-connecta yung W positive, wiper ang ibig sabihin yan. Yan, so pakita ko muna sa inyo. W positive, itong fuse na to, lagyan natin ng connection yan. Tap lang muna natin ha. Sa mga lagi nga pala nagko-comments mga boss, nagtatanong yung iba bakit hindi ko hinihinang, bakit hindi ko nilalagyan na shrinkable tube. Mga boss, temporary pa kasi yung wiring ko kasi nga nag-tutorial tayo ng wiring, 'di ba? Ang pinakamaganda kasi talaga dito mga boss, bago mo paggapangan ng wire, nilatagan mo na. Naka-ready na yung para sa headlight, sa busina, sa lahat ng accessories mo nakalatag na, tapos naka-tube na, tapos i-connecta mo lang. Ang problema kasi sa atin, isa-isa kasi yung tutorial natin mga boss. So isa-isa tayong nagpapagapang ng mga wire. Syempre hindi natin masusukat yung haba. Kaya yung mga haba ng mga wire natin, ganyan, ito mahaba, yung iba maikli, yung iba eto may excess pa, 'di ba? So hindi natin yan hindi pa yan tapos. Kumbaga, pinagko-connecta lang natin, kaya nga yung mga label hindi natin tinatanggal kasi bubunutin ulit natin yan, tapos papantay-pantayin yung haba, tapos puputulin. Ganun po yung mangyayari diyan. Kaya hindi pa po yan hinihinang, hindi pa rin po yan shrinkable tube. Pag final na po yan mga boss, ihihinang po yan, tapos shrinkable tube, electrical tape, tapos naka-insulator pa nga po yan. Okay? So kinonekta na natin yung ating wiper positive, natanggal na naman siya. Tulad nito, gusto ko lang muna kasing ipakita sa inyo kung paano siya gumagana. Ayan, wiper positive. Tapos, ito yung ating wiper low. Abot ba yung wire? Mukhang hindi abot yung wire. Ayan. So, pag kukonektahin natin tulad nyan, hindi ko siya maipakita ng maayos kasi isang kamay lang din yung ginagamit ko, di ba? Okay? So, konekta ko muna to wiper high, tsaka itong connection ng wiper ko. Nag-iisa na lang to mga boss, pero kung gumagana pa yung wiper nyo, yung iba't ibang speed ng wiper nyo, pwede nyo gamitin. Yung sa akin kasi sira na. Ayan. So hindi naman ako magpapalit ng wiper. Okay na rin naman sa akin yung single speed na wiper. Ayan. Naka-connect na ba siya? Ayan. Yan yung connection natin. Temporary ulit.
Okay, so pakita ko muna sa inyo na mapapagana natin yung wiper. Ayan. Tapos, ayan. Wala pala ako wiper blade. Paano ko may papakita sa inyo? Ay, nakikita nyo yung wiper natin gumagana. Ayan. Okay, so dalawa lang yung connection niya. Kasi yung isang connection niya, kung makikita nyo itong wire na to, ito na yung body ground niya. Nakakonekta na siya sa body ng wiper. Kaya, yung negative, hindi na natin winiringan. Ang winiringan lang natin yung wiper source, tsaka yung itong wiper source na to, yan W+, tapos itong wiper high na yan. Okay, so yung ibang wiper ko hindi na gumagana. Pag nilagay natin sa low, nakatigil na yung wiper ko. Ayun, nakatigil na. Pero pag nilagay ko sa high, ayan, makikita nyo gumagana na ulit siya. Okay? Ang iwa-wiring na natin is yung ating flasher, yung ating signal light mga boss. Actually, kailangan natin ng flasher. So, meron ako pa ritong lumang flasher relay. Hindi ko alam kung gumagana pa to, pero ito yung luma niya eh. Pero if ever na hindi siya gumagana, meron pa akong extra rito kaso pang motor to. Pero gumagana rin naman yung pang motor sa pang sasakyan. So ang gagawin natin kung hindi naman gumagana, kung ano lang yung gagana rito, yun na lang yung gagamitin natin. Tapos sa last video natin mga boss, 3 wires na green yung ating flasher. So kanina tinest ko na to para mas maging madali yung ating tutorial. Ginawa ko na siya ng connection. Yung dalawang wire na to mga boss, papunta to sa ating mga signal light sa left and sa right. So hindi ko pa alam kung alin ang left and right dito. So mamaya ko pa yung malalaman. So as of now, ang gagawin ko, kailangan ko ng power source galing sa ating fuse syempre. So ilan na lang ba yung remaining fuse natin dito? Meron na lang tayong 4 na natitirang fuse dito. So, 13, 15, 12. So, 12 na yung gagamitin natin. Ayan, since siya na yung pinakamalapit na number, 13, 14, 15, ilas na natin yan. Yung 12, ikakabit na natin to dito sa isang green light na to. Ito, tinest ko na to kanina. Ito yung ating power source. So, dito sa flasher natin, kapag hindi nyo alam kung paano i-test, actually, kahit magkapalit-palit to, hindi naman magkakaproblema since lahat naman to is magiging positive line. Ang titignan nyo na lang dyan mga boss, kung alin dyan yung magkukos ng trigger para mag left and right turn tayo or left and right signal tayo. Kasi kapag yung mali yung nakuha yung wire, yung sa isa gagana siya sa left pero sa right hindi siya gagana, or vice versa, gagana siya sa right hindi siya gagana sa left. Pero kapag tama yung wire na naikabit nyo dun sa fuse, okay, so check na natin mga boss. Okay, ayan. So dito ngayon mga boss, ang gagamitin natin syempre dito sa ating relay, eto na lang muna sa motor ko, gumagana to sure ako. Yung B, ibig sabihin yan mga boss, positive terminal ng battery yan, pero syempre padadaanin sa fuse. Kaya nga, from my previous videos mga boss, alam nyo to mga blue wires na may number na to, galing to sa fuse box. Okay, so kinabit na natin yung isang wire papunta sa fuse. Tapos itong wire na to mga boss, ito ngayon yung ikakabit natin sa ating light. Ito light, sa L terminal ng flasher relay. Tapos, ang titingnan nyo ngayon, wait lang. Ayan. Medyo nakahang lang muna. Okay lang, nakahang lang muna siya dyan. Tapos kailangan ko ngayon yung susi. Tapos yung dalawang green wire, kinonekta ko na doon sa dalawang wire papunta sa ating signal light, left and right dyan. Ngayon, para malaman natin kung alin dyan yung left and right, turn on natin yung ignition switch. Tapos mag-signal tayo. Ayan. So naka-right ako. Tignan natin ano yung umiilaw sa likod. Umiilaw yung left, pero naka-right ako. Okay. Tapos pag ni-left ko naman, umiilaw na yung right. Nakikita nyo ba nagbi-blink? Okay. So baliktad. Ang gagawin lang natin ngayon mga boss, ito, since baliktad yung orientation, pagbabaliktad nyo lang ng connection. Ito, ilipat nyo sa kabila. Dito. Ayan. Pagpalitin nyo lang. Ayan. Okay. So gaya na sabi ko kanina, mga temporary pa to mga boss. Since nagpapagana tayo mga boss ng ilaw, nakakonekta yung ating battery, ingat na lang po. Doble ingat. Kasi kailangan na natin ng battery dito mga boss. Hindi na natin ito matitest ng walang battery. Ayan. So ngayon, ayan, meron na siyang wiring. Okay, so yung flasher niya. Tapos tingnan natin ngayon, right tayo ngayon. Makikita nyo, nasa right na siya nagsisignal. Okay, tapos yung sa left. Okay, gumagana na siya ng maayos. Okay, so paano winiring? Paano winiring? Okay mga boss. Yung sa harap na lang yung may papakita ko. Yung nasa likod kasi, hindi ko mapapakita, may nakaharang na motor. Ayan. Dalawa lang naman ang wirings ng ating signal light. Diba nagpagapang ako ng dalawang wire.
papunta rito, papagapang dito. Yung isa pinalusot ko na rito. May makikita nyo yung isang wire na may yellow na yan. Yan yon, papunta yan sa ating right na signal light. Tapos gumapang pa yung isa pang wire papunta rito. Yun naman yung sa left. Yung yellow wire din na yun. Ayun. Itong maikli na to. Yan. Okay. So, diyan naman yung ating left signal light. Tapos yung kanilang body ground, hindi ko na pinatakbo ng napakahaba. Ayan yung black wire na yan. Body ground nila yan. Kinabit ko na sa metal part ng ating sasakyan. So, hindi na tayo kailangan magpa-complicate pa ng wire. Body ground din naman yan. So, diyan na siya gumapang. Yung ginawa natin dito sa harap, ganun din sa likod. Nagpagapang tayo ng dalawa pang wire, isa nakakonekta rito, isa nakakonekta dun sa left, tapos gumapang din yung dalawang wire papunta naman dun sa dalawang ilaw sa likod. Ganun lang kasimple mga boss yung mag-wiring ng relay, di ba? Ang mas mahirap lang talaga mga boss, ang pinaka magpapatagal lang sa inyo, yung aalamin ninyo alin dito sa tatlong wire na to yung dapat na nakakonekta sa relay, alin dito yung nakakonekta dapat sa ilaw. Okay, so ako trial and error, walang problema yung mga boss. And guys, so ito na guys yung green wire na pinagapang ko mula dun sa ating steering switch, okay, sa horn switch natin. So dito sa ating relay, ito, so ang gagamitin natin na relay box, ito na, itong part na to, yung 1, 2, 3, itong pangatlo na to. Okay, so dito, ayan, sabi ko sa inyo na nakaraan, siya lang yung negative triggered na wire. So makikita nyo may mga loop na yung 85 nung mga relay kasi sila negative, ang trigger nila positive. Okay, so naka-loop siya. Pero dito sa horn natin, since yung horn natin is negative trigger, siya yung number 85. So, itong wire na to na green, dito natin ilalagay yan. Sukatin lang nating maigi. Ayan, so siguro mga ganyan. Ayan. Pwede natin dyan ilagay yung horn natin. Tapos kailangan natin ngayon ng positive source kasi nga yung switch natin ng horn is negative. So saan tayo kukuha ng positive source? Syempre sa fuse. Etong mga blue wire na to, di ba fuse yan? Ito yan yung katapat niyan. Yan yung fuse. So ito, naka-ready na yung isang para sa fuse natin. Okay, so lalagyan ko lang yan ng terminal. Ayan. So ito ngayon yung ating fuse mga boss. Kung hindi nyo na nakikita yung harap ng ating fuse box, pagbasihan nyo na lang tong ating relay. Ayan, number 85. Pwede, tulad ng sabi ko kanina, pwede nyo pagpalitin 85 and 86. Ayan. So dyan na natin ipasok tong isang terminal. Tama ba ipasok ko? Baliktad ata. Tama. Ayun yung pumasok. Ayan. Tapos, ngayon, kailangan natin syempre mga boss, yung ating horn, etong horn na to, nawawala kasi yung horn ko na luma, hindi ko alam kung saan nalagay. Pang motor to. Okay, pang motor to. Usually, dalawa lang naman ang terminal ng horn. Yung isa dyan mga boss, may mga horn na wala ng polarity, so pwede nyo ikabit yung isang terminal sa negative body ground. Tapos yung isa mga boss, isang terminal, pagagapangin nyo, papunta natin sa 87. 87, eto. Yung 87 mga boss, kahit alin dyan, pwedeng isa lang ang paglagyan nyo, wala namang problema. Kahit isang wire na nga lang eh. Actually, ito nagpagapang na ako ng wire. Papunta yan dito. Kaso itong horn na ginamit natin, mayroon siyang isa pang relay. Magic horn kasi ito eh. Kaya ito yung horn mga boss na nag-iiba-iba pa ng tunog. Pero in this case baka hindi ko napaganahin. Kapag kinonekta nyo tong horn na to, meron na siyang wire para dun sa horn. Kukonekta nyo lang yung dalawang yan, terminal na yan. Ayan. Ayan. Tapos meron pa siyang tatlo pang extra wire. Yung isang black, ground yan. So kinabit na namin yung black dito sa bracket niya. Ayan, nakakonekta na yung black. Tapos itong blue, ito talaga yung trigger niya. Kaso, ang trigger na to is ground dapat. Ground. Tapos itong red, nakakonekta to sa positive line. Sa fuse dapat. Okay, so sa fuse. Pero ito, since iba nga yung ginamit natin na horn, ito ngayon ang pagagapangin natin papunta sa 30, yung positive. Sa 30, sa 87 pala rather. Sa 87, itong pulang wire na to, nitong magic horn, sa 87. Tapos itong blue
ikakabit na rin natin sa body ground. Okay, bali ang kinabit natin sa body ground mga boss, yung blue and black body ground na. Yung red dito sa number 87 ng ating relay. Dito, pagagapangin natin papunta rito. Okay, so yung pinagapang ko na red wire, ito yan. Ito yan, kukonekta na natin yan dito. Yan. Yan. Okay. So ganyan muna mga boss ha. Tapos yung red wire na yan, pag tinrace nyo yan, ito yan. Ito yan, dito yan lalabas. Ang gagawin natin mga boss, lalagyan natin to ng terminal, kukonekta natin sa number 87 ng relay. Since positive ang kailangan natin na wire, last wire natin is yung 30, number 30 nitong relay. So saan natin siya ikakabit? Positive terminal ng ating battery. So dito sa fuse box ko mga boss, kung napanood yung mga previous natin na video, hindi na ako nagpapagapang ng wire mula fuse box papuntang battery kasi may sarili na akong fuse. Eto, ayan mga yan, fuse na ignition switch, fuse ng accessories na nilalagyan ng relay. So headlight, high and low, ano pa, horn, fog lamp, dyan din ko connecta yan. Tapos ito fuse naman to ng alternator. So dito, itong fuse na to, magpapagapang na lang ako ng number 30 wire. Ng wire dyan, papunta rito sa terminal na to. Kasi itong kabilang terminal, ito ngayon yung papunta sa battery. Pag lumabas yan, ito yan, papunta sa ating positive terminal ng battery. Tignan nyo. Puro fuse pa ako, pati dito may fuse pa siya ulit. Okay, so parang nagre-redundant yung fuse, pero walang problema yun mga boss. Fuse, walang problema yun. Mas safe pa kayong gano'n, yung daan ka ng daan sa fuse. Okay, since positive ang kailangan natin na wire, last wire natin is yung 30, number 30 nitong relay. So saan natin siya ikakabit? Positive terminal ng ating battery. So dito sa fuse box ko mga boss, kung napanood yung mga previous natin na video, hindi na ako nagpapagapang ng wire mula fuse box papuntang battery kasi may sarili na akong fuse. Eto, ayan mga yan, fuse na ignition switch, fuse ng accessories na nilalagyan ng relay. So headlight, high and low, ano pa, horn, fog lamp, dyan din ko connecta yan. Tapos ito fuse naman to ng alternator. So dito, itong fuse na to, magpapagapang na lang ako ng number 30 wire. Ng wire dyan, papunta rito sa terminal na to. Kasi itong kabilang terminal, ito ngayon yung papunta sa battery. Pag lumabas yan, ito yan, papunta sa ating positive terminal ng battery. Tignan nyo, puro fuse pa ako, pati dito may fuse pa siya ulit. Okay, so parang nagre-redundant yung fuse, pero walang problema yun mga boss. Fuse, walang problema yun. Mas safe pa kayong gano'n, yung daan ka ng daan sa fuse. Okay, wala yung aking pindutan. So kapag dinikit natin to, maririnig nyo yung ating busina. So medyo mahina yung busina natin, pangit na klase. So papalitan pa natin yon. Pero at least nakita nyo na mga boss kung paano magkabit ng busina, mag-wiring sa relay natin. Okay, ang final na lang na gagawin natin, syempre lahat mga boss ng wiring ko is temporary pa. Puro splices pa pero wala pang hinang. Ang gagawin natin mga boss, hinang tapos shrinkable tube, final na nung wiring nung electrical. Ito, mabubunot pa to bubunutin ko pa yung mga yan. Tapos yung mga excess na wire po putulin, pagpapantay-pantayin. Tapos yun na, hinang. Pagdating dito hinangin yan, yung mga naka-splice na yan. Tapos babalutin ng shrinkable tube or electrical tape, tapos insulator. Okay, so ganun lang mga boss. Finally, natapos natin yung wiring ng ating owner type Jeep. Sana ngayong araw na to mga boss, meron kayo natutunan sa ating owner type Jeep. Abangan nyo, trapal na tayo mga boss. Malapit na ang owner type Jeep na to. Salamat po sa inyong panonood.